So brake pad na circular. The following data is given for a caliber disc brake with circular pad for the lightweight two-wheeler na sasakyan. Okay, yung torque niya 1,500 Newton meter. Yung number ng caliper, ang dami, 3. Grabe ah. Tapos light daw lang yung yung sasakyan, ang dami niyang preno. Number of pads in this caliper, 2. Tapos, the coefficient of friction is 0.35, average pressure 2 megapascal. The ratio of pad radius, so the distance of the pad center from the axis of this is 0.2. Hanapin natin yung radius ng pad. Akala ko ang pad lang ay annular, meron din palang circular. Di ba girls? Ay, off the record. Okay, sige. So, balik tayo doon sa radius ng circular. Ano yung radius ng circular? Balikan natin yung PowerPoint. Mayroong formula kanina eh. Saan na yan? Radius ito, ano? Pero nakadepende yan sa... Saan na yan? Ito. RFE. Tapos, so wala naman. Yung may gamma lang daw, sabi ni Liwan. Okay? Isa-isahin natin. Paano ba makukuha yung radius? So given yung asan na yun? Yung ratio ito. Ratio ng daw R over E is equal to 0.2. No? Ayan. Kaya lang, magagamit naman natin ang RF muna bago makuha ang R. Kasi kailangan natin ang E. Ang RF natin nakadepende yan sa ito tapos E. No. So makukuha yung gamma, makukuha ang E. Then problema naman natin ang RF. Paano natin makukuha ang RF? Yan ay nakadepende sa torque, di ba? Frictional torque is equal to the frictional force PF. Silang to, dalawa, no? Bali 6. 6 kasi 3 tapos 2. So 6 yan. And then RF is equal to 6. Internet. 6 tapos P tapos the frictional F and then RF. Ayan, so given naman ng torque. Ito given din RF kailangan kunin. So kailangan mo nang kunin si P, no? So given naman ng pressure, parehas lang pala ang solution eh. Ang pressure natin is equal to the maliit na P. P over area. Yung area walang problema kasi binigay, hindi. Area, may radius. Wala, nakadepende ang area sa radius. Kasi ang area is equal to pi r square. Okay. So, kailangan nating ipasok si dito, tapos si R, so si RF. Ang RF natin is equal to, yung E natin, doon. R over 0.2. Yan. Pwede ba yan?
RF. Sige, balik tayo doon sa table. Baka doon natin makukuha yung ano. Saan na yun? Yung table. Okay? Ito. Oops. So 0.2 daw. So yung ano natin is 0.9693 yung gamma. No? So RF is equal to 0.9693 ng E. Pero ang E natin ay equal to, saan na yun? Ito oh. Gamitin natin to. R over 0.2. Ni sa balik. Iba yung ano dito. Iba yan. Mali yan. Ito. Gamitin natin to. So this is equal to 0.9693 times ang E is, ayan, E natin, R over 0.2. So simplify na lang natin yan. This is 4.846565 ng R. Oh. Tapos pasok natin si R doon. Ayun, maalan. Kukuha na yan sa TF. Pasok na lang natin doon sa TF. TF is equal to 6 ng F. Tapos ang P natin is pi R square over area. Wait. Ito pala. Ito. Sa part na to. P na malaki is equal to P na maliit times area. So, ito. P. P na maliit times area. Tapos, RF. Tapos, 6F. P given yan. Tapos ang area natin ay pi R square. Then ang RF natin ay ano yan? 4.8465 ng R. O, yun. So simplify. Simplify natin. Substitute na lang pala natin yung mga given. 0. Ano to? 35. Yung pressure is 2. Ayan. Tapos pi. And then 4.8645. 8465. Oops. And then R cube niya. Ayan, and then simplify na natin. 6 times 0.35 times 2 times shift pi times 4.8465. 63.95 R cube. Ayun. So R is equal to cube root ng torque natin is 1,500 times 1,000 para naka mm yung kanyang unit, and then 63.95. Ayan, ganun lang pala eh. So makukuha natin ay 28. Correct? Ayun, 28.63. Tama. 28.63 mm. Okay? So, may tanong? Wala na? Okay, sige. So, that ends our lecture for today.